Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balang ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na town with evidence. Ako po, super sikat na headline news. Si BBM sa international, mga kabibig. Oh, BBM, super sikat na headline sa international news dahil sa pasabog ni Senator Amy Marcos. Nako, lalong pangit na naman ang istorya about sa Pinas. Lalong mababahira na naman ang pagtaas ng kilay sa ibang bansa ang Pilipinas. Naku, sabi ng friend ko sa ibang bansa, nakakahiya daw maging Pilipino kasi yung iba, dapat sana ay quiet yung istorya tungkol sa hit-hit ni singhot-singhot ni BBM ay parang yung pagtayo ni Senator Amy Marcos, kinumpirma niya, nag-hit-hit ang kanyang kapitid, doon mas lalong sumabog ang issue. Natabunan na yata yung mga issue-issue tungkol sa yung video ni Maharlika, na nakita ni Maharlika nitong natabunan yun dahil sa mga AI. Pero si Senator Amy Marcos hindi naman AI. Tao talaga, kapatid pa. So nabuhay ulit at the more daw yung kakaibang bansa ay nakumbinsi sa statement ng Senator Amy. Kaya pinick up ito ng international news. Headline na headline ang presidente ng Pilipinas. So ano ang big impact ito sa ibang bansa? Ay huwag tayong magbigay ng ang tawag ito. Kung ako yung businessman, ay hindi ako muna mag-invest sa Pilipinas. Addictus pala yung presidente doon. Naku, grabe ang corruption sa Pilipinas. Addictus pa ang presidente. Anong mapapala ako kung mag-invest ako sa Pilipinas? Wala. Baka ang gagawin sa akin ay corrupt din ako. Yun ang kamibig. Yun ba lagi ang mga nasa mind condition ng mga tao ngayon ba? Sino ba ang sumira? Tayo ba? Tayo ba mamahihirap na Pilipino? Hindi tayo ang sumira sa Pilipinas. Ito nakaupo sa posisyon ng presidente, yung mga kurakot ng mga politiko sa flood control system. Yun ba? Tayo ba ang sumira? Hindi. Tayo ba mga OFW ang sumira? Hindi, natatrabaho nga tayo, nasa sakripisyo nga tayo para sa bansa natin. So, wag nilang i-blame mga kabibig. Wag nilang i-blame. Diba? Kung sila maghanap na i-blame ang mga OFW o kung sino mang Pilipino, dapat i-blame na sarili nila. So ngayon, ano epekto nito? Lalo maghihirap ang Pilipinas. Sabi ng iba, may ginhawa pa ba ang Pilipinas? Oy, ano bang pwede natin gawin? Uy, tama na ang ating pagsiprisyo bilang OFW. Tama na yun. Oy, malaking tulong na tayo sa ekonomiya. Tapos anong ginagawa nila? Nanakaw nila ang pera natin. Yung mga Pilipino nagbigay ng tax, nanakaw nila. Diba? Malapit ang bayaran ng tax. Sabi ng ibang friend ko sa Pilipinas, nako, kabibig, malapit ng bayaran ng tax. Magbabayad na naman kami. Tapos, kurakotin na naman ng mga politikong kurakot. Nako, ito kabibig i-share ko sa inyo kasi nakita ko ito pinag-uusap-usapan internationally. Ay, nakakahiya ka, BBM. Ay. So, nakakahiya talaga. Parang, ano ba? Ito, then, this week in Asia, Marcos family feud, Philippines president, yung mga daw, sister claim, nakita nyo na So, ito, The Independent, yan Philippine president under pressure after sister makes bombshell tungkol sa, alam nyo na, ang ibig sabihin ni Amy. Ito, The Guardian, Philippine President Marcos denies estranged sister's claim he is a Addictus Benedictus. Yan. Ito pa. Ito, The Canadian Press. Ano ba naman to? Oy, ito pa, this week on. Kita yung gabibig. Ang dami niyan, nakakahiya. At hindi ibig sabihin, hindi nababasa na ibang tao yung mahilig sa news. Kahit hindi mahilig sa news, nababasa ito, nakikita na sa social media. Diba? Hindi pa nga natapos ang pasabog ni Zaldico. Ito naman tayo, another pasabog kasi ito Amy Marcos. So, ano masasabi dito kabibig? Kaya niyo pa ba? Mga OFW, kaya niyo pa ba? Eto. Tingnan nyo ito kabibig. Napag-usapan to kanina. Sa sa tawag dito? Ito kabibig. Nasa ba to? Ito yung Ito. Ito Yan natin sa Net25. Sabi na, kung hindi dahil sa INC, hindi natin malalaman tungkol pasabog ni Amy. Pasalamat na kayo ang
INC ay nagrally. Muling naibalita ang malaking rallying ito sa iba't ibang panig ng mundo. Oh. Pero this time, sa pangalawang araw, ang lamanan ng headline, ayon ng speech ni Senador Amy Marcos. Oh. Ganon. Pinik up po ng international news platforms Agoy. at in-report ang mga nabanggit ng senadora sa naturang rally. Ayan, no? Sa Al Jazeera. Ayan, no? Agoy. Al Jazeera. Philippine President Marcos rejects sister accusation of chronic drug use. Nako. Ito ay kinuha na yung sagot ng Malacanang, Jen, ha? Sa iba pang balita, Daily Journal, ayan, no? Reject din. Oh. Mga reaksyon na. Itong anong bansa ito? Galing Associated Press. Sa abroad ito. Siguro na ano yan, no? Philippine President under pressure after sister makes bombshell drug abuse claims. Ayan, no? Independent. Yan sa Southeast Asia. Oo, tama. Samantala, College Times. Saan ba yung College Times, ha? Philippine President Marcos accused of drug use by sister Senator Amy. So talagang kumuha ng atensyon sa buong mundo. Oo, ano pa? Ayan, no, sa Reuters, Philippines Marcos rejects strange sister's claim of drug use. So sagot na ito nung Malacanang. Marcos family feud. Philippine President microdoses cocaine, sister claims. Yan naman ay lumabas sa This Week in Asia. International Business Times, Amy Marcos almost knelt before Duterte, pleaded for Bongbong Marcos Jr. on drug watch list. Nako. Ito yung kwento niya na nakiusap siya sa dating Pangulo na wag itokhang si Bo. So yun, kabibig, kita niyo, yun ang istorya, kabibig, 'di ba? Nakakahiya, no? Nakakahiya talaga. Ano yan, kabibig? Ano ang iyong komento na, 'di ba? Ay, nako, parang nahihirapan tayo. Wala na talaga. Yung iba, yung Katoliko, tahimik lang eh. May gagawin daw silang rally, pero itong rally na ito, bawal daw ang mga pro-BBM at mga VP Sara supporters. Makakasali lang daw sa rally yung mga galit sa korupsyon. Ano ba naman yan? Nag-invite kayo ng taong pumunta. Tapos bawal daw ang mga taong sisigaw ng Marcos resign. Bawal daw ang tao ng mga supporters ng mga Duterte. Pero ewan ko ba kung baka okay lang sa kanila kung sisigaw ng VP Sara resign. Ewan ko, mga kabibig. Nakakawindang na talaga mga pangyayari ngayon, no? Tapos ito pang nabalitaan natin na ang gusto daw, sabi ni Sasrugando Sasso, ang gusto daw ng mga Pinklawan ay mag-resign si BBM at si Sara, tapos ang ipapalit si Tito Soto. Uy! Oo, kabibig. Yun ang na-predict nakita ni Sasrugando Sasso. Si Tito Soto daw ang ipapalit ni BBM or ni Sara. Ang chika naman nabasa din natin ngayon na si Ramon ang President caretaker president ng Pilipinas, kung sakaling si BBM ay mapatalsik or mababa sa pwesto. Bakit ba? Galit ba talaga kayo kay VP Sara? O takot ka talaga kayo sa mga Duterte? Bakit ayaw nyo kay VP Sara? Di ba sa konstitusyon, kung if ever mapatalsik ang Pangulo ng Pilipinas, ang uupong presidente, automatic yan, ay ang vice presidente. Pero yung iba, mga oligarko daw, gagawin talaga na lahat para hindi daw makaupo si Sara. Maghanap sila ng business tycoon na uupo. At isa daw sa kanilang pinag-iisipan, si Ramon Ang. Sabi naman ni Ramon Ang, ano ba yan? Ayaw kong pumasok sa politika. Ang gusto ko lang ay tumulong sa buhay ng Pilipino. Hindi lang pala si Ramon ang tawag dito, iniispatan ng mga oligarko, mga iba pang mga business tycoon.
Ano to, bilyones ang bidding nila sa kung sino ang iupo nila. Basta kung meron na silang makita at itong tao na ito ay sang-ayon, nako, nilagkala na mapatasik yan si Bongbong Marcos. SBP Sara, nako, iwan ko kabibig. So yun lang kabibig ng ating Bitis Lebak-Lebak for today. Super sikat talaga si Bongbong Marcos sa ibang bansa. Hindi lang sa Pilipinas sikat, buong mundo I think so. Nakabasa na, nakapanood na sa nangyayari sa Pilipinas, lalo na yung speech ni Senator Amy Marcos. Aside, kasi naging trending din ang INC rally. Pinag-usapan din ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo nung first day. It's all about Marcos din, about corruption. Second day, mas lalong pinag-usapan. Hindi lang ang INC rally, kundi ang speech ni Senator Amy Marcos. Ito bang hindi mag-usap tungkol doon? Trending na trending. Ang pinag-uusapan talaga at kinukumpirma ni Senator Amy Marcos ang pag-singhot-singhot ng kanyang kapatid. Kasama ang kanyang asawa at mga anak. Diba? So yun kabibig. Parang isipin mo ba, paano kaya makabuo ang Pilipinas? Paano makabawi ang Pilipinas? Sobrang lagapak tayo. Lagapak. Ito na ba ang bagong umaga? Ito na ba ang pinangako ni BBM na sama-sama tayong babangon muli? Hindi nga tayo nakabangon. So ano ang iyong komento tungkol ito mga kabibig? Makakabangon pa ba ang Pilipinas? Kung itong klaseng mga politiko ang namumuno sa Pilipinas, corruption dito, doon, everywhere is corruption. Di ba? Parang walang takot silang ba? Parang walang takot habasin ang pera ng taong bayan. Parang sabi nila, ito na kasi ang trend ngayon. So, enjoy tayo. Enjoy. Sige, kurakutin natin. Mahiya naman kayo. Maawa naman po kayo sa amin. Ang PhilHealth, wala daw pera. Hala ka. Ang chika yan. Wala daw pera ang PhilHealth. Ano yan kabibi? Yun lang po kabibig ang ating Bitis Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news sa ating pag-usapan. Grabe. Ano yung reaction dito? Okay lang ba sa iyo? Sikat tayo dahil sa ating presidente na sumisinghot-singhot.